Hello, magandang araw na naman mga kababayan, our fellow Filipinos dito sa Amerika, dyan sa Pilipinas, and across the globe. Ito na naman ang iyong kaibigan, si Teddy Molina ng Usapang Pinoy sa Amerika. At kasama natin sa kabila na nasa Los Angeles, walang iba kundi ating co-host, si Mr. Dan Nino, the President of the Philippine Global Media Group. Okay, Dan, take it away. Mga kababayan from the Philippines, from California, from the US, at iba't ibang panig ng mundo, kami uli nagbabalik para maglahad ng aming mga kuro-kuro, ng aming mga nakalap na mga bali-balita rito, maghimay-himay. So, nandito ulit kami, mga kababayan. So, stick around and we will discuss various topics, especially the impeachment trial, because even when it's already midnight or past midnight in California, we are still watching the Yung live stream. impeachment trial emanating from Manila. Yeah, mga kaibigan, at yan po ang ating topic ngayon, ang katatapos lang na unang linggo. First week ng impeachment trial na ginaganap diyan sa Senate of the Philippines. At hindi lang kayo sa Pilipinas or other parts of the world, but kami rin dito sa Amerika ay kahit na, kasi yung oras namin dito, alam nyo, magkaiba tayo. Alas 3 ninyo ng hapon dyan, alas 12 namin ng midnight. And as Dan was saying, kahit midnight na kami manood at tinatapos namin. After 3 hours, alas 3 na umaga na namin. Because kami din ay interesado sa nangyayari ngayon dyan sa atin. At hindi lang ngayon. Sa lahat naman nangyayari dyan. At kahit na sa ibang bansa kami, ang aming puso ay naiwan dyan sa ating lugar. Kaya ito kami kadan, wala kaming ibang topic na i-discuss ngayon kung hindi ang nangyaring first week of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Alright, Dan, alam nyo, si Dan ay very religious. The first 3 days of the trial, kasama si Mirna, aking kumare na misis niya, ay talagang pinanood. Kami rin dito ng aking misis. So, what is your impression? Yung unang trial? Yung unang linggo, I mean, ng trial. Ang aking impression, Ted, is nung unang araw, maraming parang may delaying tactics ang napupunan namin dito, dahil pati yung presiding officer, mahaba yung kanilang talakayan kung bakit kinikwestiyonan kung sino ang dapat na mag-preside, either si former Senate President Chis Escudero o ang sitting Senate President ngayon na si Win Gatchalian. Masyadong meticuloso. It's nice to be meticulous, Ted, but we should not dwell too much on who will preside. Alam naman natin na si Win Gatchalian is not a lawyer, at baka siya ay paikot-ikutin or baka pagsamantalahan na para yung kanyang mga manage ng impeachment trial, baka siya manipulate. Kaya mas maganda ng si Chis Escudero, because he's a lawyer,
So he knows how to sustain, how to overrule. So, yun ang dapat kasi he's a lawyer. So, pati yun, medyo na-delay. Kaya I don't know why they focus too much on who would preside over the impeachment trial. Ang importante rito, Ted, is at mga kababayan ay matuloy or magkaroon ng hearing para magkaroon na ng liwanag kung ano ang mga kasalanan o ano ang may bubunyag ng mga testigo, katulad nung pangalawang araw nagtestigo si John Mark Calilong. So yun ang dapat mapatunayan kung siya talaga ay forensics expert from the NBI. So yun ang importante, hindi yung mga delaying tactics, Ted. Well, it looks like ang kanilang strategy ay to destroy the credibility of the witness. Correct. And I think yun ang sentro ng kanilang cross-examination sa witness na present ng prosecution. And to be fair with the defense, talaga namang that's an available tool for them to use kasi like what lawyers do sa mga kaso sa regular court hearings, court trials, to destroy the credibility of the evidence and the witness, if possible, para, para madefensahan ang client nila. In this case naman, sa impeachment trial, para madefensahan si Vice President. Kagaya ng sinabi mo, they were questioning ang credentials, ang credibility niya as a witness. So, ano ba talaga ang professional background ni Mr. Calilong na siya ang NBI agent na unang witness ng prosecution? Siya ang expert sa cybersecurity, sa digital, sa mga AI, ko alam niya kung ang mga nakalap niya is really authenticate or it's really authenticated. So inilahad naman niya na ang kanyang na discover is authenticated. So gustong sirain kanyang credibility, Ted. Gustong ipamukha ng mga senador from the pro-Duterte camp na sirain ng kanyang credibility, pero hindi naman nangyari, Ted, dahil si witness ng prosecution, si John Mark Calilong, ay talagang hindi siya na-rattle, Ted. Hindi siya nervyos. He stuck to guns. Kung yun sana ang tatanungin ko sa iyo dyan sa Los Angeles, anong nakalap mong balita sa mga kapwa nating Pilipino dyan na do they think that the defense did they succeed in destroying the credibility of the witness? Hindi nangyari yun, Ted, dahil yung mga tumatawag sa akin, yung mga nagte-text sa akin, hindi nila nasira yung kanyang credibility dahil he is an expert and he attended seminars not only in the Philippines but abroad sa France. So hindi nila na-establish not credible ang kanyang mga salaysay at pati yung si defense lawyer na si Attorney Narbasa nung halimbawa nung sinasabing
bakit hindi nag nag-react, or bakit si President Marcos, bakit hindi siya nag-file ng complaint, o at saka at ano ang kanyang bakit hindi niya ginawa yun? So naku naman na-corroborate naman ni Mr. Calilong na because ang DOJ or Department of Justice or ang NBI is under the Department of Justice. Pagkatapos gusto nilang sabihin ng defense ay was it under the directive of President Bongbong Marcos at si Calilong is stuck to his gun na yun ang mandato ng NBI na imbestigahan ang kung may life-threatening ang presidente, ang vice president, ang Supreme Court Justice at mga Senate President. Kaya na-establish naman ni Mr. Calilong na ganun nga ang mandate ng NBI. Kaya they want to destroy his credibility. Pero hindi naman siya na-rattle. Ito pala si John Mark Calilong ng NBI. Siya pala isang CPA. Correct, yes. Certified Public Accountant. Right. Kasi kung if my recollection serves me right, when we were still in the Philippines, ang pwedeng pumasok lang sa NBI ay either you are a lawyer or a CPA. Correct. That's So, correct. Yes. CPA pala siya. Yes. At nag-undergo naman daw siya ng digital forensics training, kaya lang ay 2 weeks. Yun nga ang mukhang ina-highlight ng defense, All right. na mukhang naliliitan sila sa length of time niya na nag-training sa digital forensics as a cybercrime so-called expert. Correct, yes. So, there was a point na si Senator Cayetano, si Alan Peter, sinabi niya when he rose on to ask a question na he should not be considered an expert. He should be only considered like a professional in that field, but not an expert. Parang, in other words, he was trying to undermine his training as a forensics digital expert. Pero ito pala, maraming nagsasabi na he is an expert, not just a professional on that field, kasi naging expert witness pala. Alam mo kung ilang kaso ang inattend niya sa Pilipinas, court cases. 30 cases na nag-testify siya as an expert witness. Correct. Tungkol sa field niya as a cybercrime expert. Dahil nga that means he is well versed on digital forensics. Kaya if doon sa korte ay mas mahirap ang labanan doon tungkol sa pag-question ng credibility ng isang witness. Pero 30 court cases, pare. How can you question his credentials? He appeared in 30 court cases na mas mahirap ang labanan doon. Ito, impeachment court lang ito. Hindi strictly criminal trial court. So,
maraming nagsasabi naman dito sa area ko sa San Francisco na he should be considered an expert witness. Otherwise, paano siya maging witness ng 30 cases sa Pilipinas kung hindi siya expert sa kanyang Field, field? Diba? So, I think the prosecution was able to prove that point too. Expert witness ito. So, may dagdag ko lang yun sa observation ninyo dyan sa Yeah. Los Angeles, pare. Yeah. At saka yung mga nakakalakong mga opinion dito, Ted, yung sinabi naman ni Sara na ipapatay niya si President Bongbong Marcos, kahit na they want to destroy the credibility of Mr. Calilong, napakinggan na natin sa television, Ted, na kung ano man mangyari sa akin ay nag-atas na ako ng mag-assassinate kay Bongbong Marcos. I'm not a fan of Bongbong, but I'm trying to analyze this scenario, Ted. Narinig na ng buong madla. Exactly. Nagbanta si VP Sara, nakita sa television at nilahat niya doon sa video, lahat ng nandoon, nag-respond din si President Bongbong Marcos, lumabas din yung video ni VP Sara. Kaya nga. Nandoon yung mga, it's no joke. Yan din ang sinasabi ng mga kabayan natin dito sa Northern California. Bakit kailangan investigahan nyo pa yung credibility ng witness or at the same time the credibility ng video na pinapalabas niya, na ipapalabas niya sa impeachment court of which he is testifying about. Napanood na namin yung video yan Kahit hindi na magsalita si Mr. Calilong dyan, napanood na namin. Yan ang sinasabi ng kapwa Pilipino natin dito. So, doon sa round na yan, sa kanilang pagpresenta kay Mr. Calilong, lopsided na in favor sa prosecution ng assessment ng mga kapwa Pilipino natin dito. Because, napanood na nila yung question nilang video ang defense So, whatever rebuttal or challenge they're trying to pose on the guy who examined the video and using that as an exhibit sa korte, impeachment court, ay irrelevant na sa mga kapwa Pilipino natin dito dahil napanood na nila live Correct. Live yun And the problem is, napanood na ng mga tao kung ano nilalaman ng video yan. So, whatever it is, kung ano man ang question nilalabas ng defense, questioning the credibility of the witness and therefore the credibility of his exhibit, wala nang kwenta sa mga tao yun Correct. Kasi napanood nila yung live broadcast niyan. Correct. Sa television, which went global. Correct. Diba? Ito pang isang contention, Ted. Kahit dyan sa Pilipinas, marami daw nag-i-score. Kasi medyo in-score nila ang performance ng defense of prosecution na Oo nga. Although that's unfair kung minsan dahil it's too early. Correct. Maaga masyado, 1 week pa lang. Let's not be judgmental muna. Pero Yeah. hindi maiwasan mag-comment yung mga nanood. So, Correct. I'm just echoing din ang assessment ng mga kapwa Pinoy natin dito sa Northern California. Pare. Ito pang bone of contention, Ted. Pati yung, di ba gusto lang ni witness, Mr. John Mark Calilong, na yung highlight lang ang kanyang ipipresenta, 2 minutes or more seconds. Pero ang gusto ni Alan Peter Cayetano at saka si kapatid niya, si Pia, gusto lang
2 hours. More than 2 hours na i-present. Masyado ng, masyado ng, it's Time too much. consuming. Time consuming. Time consuming. Kaya sabi naman ni Mr. Kalilong, I'm only showing you the highlights Highlights. Oh. para for to for the time kasi time constraints. Kasi kung papalabas mo yun, 2 hours. Yeah. At napanood na nito nung Kasi nakaraan. yung article that they are proving right now is about grave threats, di ba? Oo. Against the Vice President. So, hindi naman lahat sa 2 hours na yon na video, grave threats lahat. Oo. So, kung ipalabas mo lahat yon, irrelevant yung ibang parte doon eh. So, Oo. ang parang gustong sasabihin ng witness na i-testify, yung relevant part that Correct. concerns Highlights. yung issue na grave threat. Pero as you said, sinong gustong panoorin ng buong video? Who said that? Who was proposing that? Senator Cayetano again? Si Alan Peter Cayetano. What do you think was his motive naman? Bakit gusto niyang 2 oras yun? That's too much. Ted, yung Anong motivation niya? Hindi niya Anong palabas motivation yung 2 niya? hours. I'm sure napanood na rin niya yun. Anong Correct. motivation niya na ipapanoorin ang na ipalabas lahat? Anong motivation niya kaya? Kaya irrelevant, Ted, gusto lang niya to make a scene and to parang delaying tactics, Ted. Ayun, tactics. I don't know, abogado pa naman siya, Ted. Kaya I cringe or nakakaya. I'm not, I'm just observing. Pero kasasabi mo lang delaying tactics pare, ganyan din ang gusto ng may abogado kung minsan kung nasa defense. Diba? To delay the proceedings para mas matagalan ang decision. Pati yung argument ng defense lawyer ng respondent mabuti at matinik yung abogado ng prosecution, si Attorney Ligutan. Ay mga medyo out of tangent na si Attorney Narbasa, hold your horses. Yeah. Sabi niya, kaya maraming nagsasabi, Ted, maraming lumabas na tagahanga ni Attorney Ligutan na gusto nila. Yan ang gusto naming tumakbo ng pagkasenador. Marami na siyang fans ngayon, si Attorney Ligutan dito sa Southern California, Ted, sa LA area. Yan din dito sa amin na marami ring na-impress sa performance niya dahil, he was virtually unheard of bago lumabas itong issue na ito ng impeachment, di ba? Right. He started making waves nung he himself filed. Mayroon siyang sariling impeachment case against Vice President Sara Duterte, di ba? Doon sa first impeachment, saka sa second impeachment niya, mayroon siyang sariling impeachment case. Itong nasa Senado ngayon ay it's a compilation of, I think, 3 yata, 3 impeachment case yan from different groups, di ba? 3 o 4 o 5. And one of these cases na naipila sa House ay kay Mr. Attorney Binloan. Kaya Kaya ko nung nauna kong napanood siya doon nung unang beses niya pinahal yung impeachment case, sino kaya ito? Parang unheard of ito saan kaya galing to? Kaya I had mixed feelings din na baka naman ito ay ordinaryo na wala namang binubugang abogado. But it turns out, itong pag-present niya sa first witness ng prosecution, magandang performance niya. Oo, at kung pa ito, Ted, Ganyan ang sinasabi rin natin ng mga kapwa nating Pilipino dito. Oo.
at pa siya, he volunteered to be the private prosecutor Yeah. and with pro bono. Pro bono, yeah. Ted, biro mo nung gano'n, pro bono. Saan ka makakakita ng ganyan na without any compensation? Because he wants accountability, he wants the truth, he wants the justice to come out. So, biro mo yung ganun kanyang sakripisyo, Ted, na and he's also a professor, summa cum laude sa philosophy. Pero maaari ding sabihin ng iba na kukontra sa kanya na gusto niyang sumakay sa impeachment trial na ito para sumikat siya. Pero Whether Pero- whether that suspicion is correct or not, talagang sumisikat siya. oh my goodness. Di na mo yung impression ng mga nakapanood. Sabi, magaling pala ito, di ba? Ito Oo. pala mga kababayan ay talagang he deserves to be admired. Kasi UP din ito eh. Oo. UP Diliman. Correct. Wait, at hindi lang basta-basta estudyante pala ito. Na-dig up ko yung profile niya. Yung biodata niya. Yung resume niya. Siya pala ay one of the members of Debating team. law students ng UP. I think it's a debating team. So what I was saying actually tungkol sa background ni Attorney Ligutan Dan na siya ngayon ay star attraction sa ating mga kapwa Pilipino dito sa California. Mhm. Diyan sa Los Angeles, sinabi mo, maganda ang kanilang assessment sa performance niya. That's At right. sa Northern California. Ito pala si Atty. Ligutan pare ay he was a junior associate of the Accra Law Office. Dati, oo. Alam mo na yung Accra Law Office, yung top law office sa Pilipinas nung araw. Under the late Senator Angara. Right. Uh-huh. Siyang founder na kung hindi co-founder ng legal firm na ito. So basahin ko para hindi tayo magkapali tungkol sa kanyang background. Attorney Ligutan is a graduate of the University of the Philippines College of Law. He was a member of the UP Law Jesup team. Wow! Ito nung time natin, very popular itong UP Law Jesup team eh. Correct. Yung debating club. The UP Law Team. Itong UP Law Jesup Team ang nanalo daw as national champion in the 2008, in the year 2008, National Moot Court Competition on International Humanitarian Law. And is a member, si Atty. Ligutan, of the Philippine team that competed in the 7th Asia Pacific International Moot Court Competition on International Humanitarian Law held in Hong Kong, and in the 2009 Jean Pictet International Humanitarian Law Moot Court Competition held in France. Sa France ito. So dalawang international competition wherein he is a member of the UP Law Jesup team. Alam mo, sikat yung yan ang kinakatakutan na kalaban ng mga debating teams din ng mga iba't ibang law schools sa Pilipinas noong araw, di ba? Ang Ateneo, mahigpit na kalaban yan. Mhm. Yung sa debating teams. Pero it looks like that year, 2008, tinalo nila yung Ateneo siguro, kaya silang pinadala sa international moot court competition. But anyway, palitan yung dalawang yan eh. Ateneo, kung hindi Ateneo, UP.
Meron ding sumisingit once in a while na bang eskwela, Right. San Beda, di ba? And other universities, College of Law. So, ayan ang konting background ni Atty. Ligutan na pare ko na pwede kong i-share sa mga hindi pa nakakaalam. Yeah. At hindi ko rin alam ito. Nung araw, kaya as I was saying kanina, sino kaya itong ligutan na ito? When he filed his own impeachment complaint against Vice President Duterte. Alright, so ano ang comment mo dyan, pare? Alam mo, Ted, may mga nagsasabi na they will not be surprised if Attorney Ligutan will be tapped as a senatorial candidate. Or, Ganun ba? yeah, he's a good material daw, ano ha? Good material, ha? Attorney Ligutan. And in fact, doon siya naka-base sa Cebu City. Yeah, which is a both rich province, ha? Oh, yeah. I think yung Cebu ang pinaka malaki ng bilang ng botante sa Pilipinas. Oh, I know. And pangalawa yata yung probinsya mo, Pangasinan. Pangasinan, yes. Exactly. So may maganda siyang chance that kasi yun ang gusto nila, yung new face. New face at saka From the, meron ding abilidad. yes. Pero natuturo siya sa both UP Diliman at saka sa Cebu. So I don't know how he manages to go from one place or one law school, Manila, Maybe, Cebu. alam mo, ang nangyayari yan sa mga nagsya-shuttle between Manila and the provinces ay weekend. Kung sila nagtuturo sa isang part ng see. Pilipinas. Oo. Maybe sa UP during regular days, weekend naman sa Cebu or vice versa. Correct. Diba? Oo. Pwede mangyari yun, pare. Pwede kasi Oo. aeroplano naman ngayon ang sinasabi nila. So, madali lang mag-travel, di ba? Oo. And so, yan aming aking may share ngayon sa inyo mga kaibigan but to be fair also naman sa kabila, kahit na maraming negative reaction kay ang batang-batang abogado ng Porton Narvasa Law Office, si apo yata ni Chief Justice ito, Attorney CJ, if I'm not mistaken, Attorney CJ Narvasa. Ang kanyang tatay ay anak ni Chief Justice, former Chief Justice Parbasa. Narvasa. Meron ding binubuga ito sa tingin ko yung bata. Kaya lang, marami lang na nauunsyami dahil if I remember, if I'm not wrong, every 2 or 3 minutes meron siyang objection na rinere. Marami objection, Ted? At maraming nare-repel sa kanyang ito, para kasing maganda yung istorya pinapakinggan mo, biglang merong mag-i-intervene, di ba? Oo. Parang kinagagalitan siya. Pero to be fair naman sa kanya, pare, as a defense lawyer, karapatan niya yun. Karapatan niya. To raise his objection, to protect the interest of his client. Kanya-kanya po yan eh. Siyempre, dahil binabayaran sa siguro, binabayaran. Of course, dahil siyempre, sikat na law firm yan. Hindi pwedeng pro bono yan. Lalo na, alam niyang may pera ka naman na kliyente. You got to hire them and pay them for their professional services. Kasi, it's hard to be a lawyer. It's a lot of brain power ang gamitin mo dyan. I know. Diba? Lalo na ito, malaking kaso ito. Pero nagtaka, ako nagtaka rin ako, Ted, dahil pag medyo nasusukol na yung argument against his client, ay doon siya nag-object. Pala yung object, kaya medyo yung mananunod,
kahit nagabi na, ay, bakit ito object ng object? Bakit parang wala sa lugar or hindi relevant yung kanyang pag-object? Kasi siguro nasasaktan or ang maraming nasisway yung witness, kaya siya nag-object. Ted, malit lang na bagay, nag-object. Kaya object ng object, kaya Pero for all ikaw your naman, very fair naman si presiding officer, Chief Yeah. Escudero, na I already, this is my, the opinion of the chair. Sabi naman niya, so, kaya naman object siya, nandun naman si presiding officer, si Chief Escudero, kaya na-redeem na rin ni Chief Escudero yung kanyang pag walang bahala sa last year's impeachment process, remember? Yeah, I know. Well, as you said, this is his chance to redeem himself. Right. Pero malayo pa pare. Malayo pa ang tatahakin niya na para ipakita kung he's worthy of Result. your early assessment na he's redeeming himself. Kaya Yeah. titingnan natin if he maintains his cold neutrality as a presiding justice. Alright, Yeah. pagpaalam na tayo pare. Okay. Okay, mga kababayan, kami uli nagpapaalam at sana'y panoorin ninyo kami uli next time na kami maglahad ng aming mga kuro-kuro, maghimay-himay, dahil kahit na wala na kami dyan sa Pilipinas, kami pa rin dito sa Amerika ay naapektuhan dahil ang image natin ay mahalaga sa amin ni Ted, dahil gusto nating ang image ng Pilipinas ay maganda sa mata ng ating mga not only our kababayan kundi sa mata ng iba't ibang lahi dito sa Amerika at saka buong mundo. Dahil we still care for our country, the Philippines, and we still care for what is happening because we want the Philippines to shine in the world. And is that merong daw siyang naipaglaban na principal sa Catanduanes yata yun, na principal pocketed 5,000 pesos at he was sentenced to be in prison for 11 years. Pero ito, si VP Sara, he pocketed or allegedly she spent Malbers, 25 million, 11 days, another unexplained wealth. So, kung ito na malaking tao, hindi siya masentensyahan o hindi siya malitis. So, what kind of law is that? Is there a law for the powerful and a law for a person, a principal? Kailangan niya. In other words, Ito, ang sinasabi niya, double standard of justice. double standard. So, kaya nag-volunteer si Attorney Lugutan, Ted. Exactly. Okay. Wala magagawa ang Supreme Court dyan. Alright, pare. Ayan ay itatopic natin sa next podcast natin dahil naubusan na tayo ng oras. Correct. Kaibigan. At we will tackle that further. Pati yung kay Atty. Torion, yung petition niya to stop for the Supreme Court to stop the impeachment trial sa Senado. Anyway, magpapaalam na rin ako mga kaibigan at but before I finally say goodbye for today's broadcast, please don't forget again to subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe and to share and like ang ating podcast, Usapang Pinoy sa Amerika, which is accessible sa ating
YouTube channel na ang pangalan ay Orodeo TV channel. Okay po, maraming Okay. salamat at kita-kita tayo ulit until our next podcast. Bye-bye. Bye-bye.